Hello, welcome to another Filipino grammar lesson here on Talk to Me in Tagalog. This video is about the coordinating conjunction pero. Pero, which is often used by native speakers of Tagalog. Pero is the Tagalog equivalent of the English coordinating conjunction but. Pero is used to connect two phrases or clauses to form one complete sentence. It shows contrast between two words, phrases, or ideas of equal importance. Let's use pero in a sentence. Maliit siya, pero malakas. Maliit siya, pero malakas. As you can see, the phrase maliit siya or he's small and the word malakas, meaning strong, are connected by the conjunction pero to form a sentence that shows two opposing qualities. Maliit siya, pero malakas. He's small but strong. Example 2. Lumulutang ang kahoy, pero ang bakal ay lumulubog. Lumulutang ang kahoy, pero ang bakal ay lumulubog. Meaning, wood floats but iron sinks. Lumulutang ang kahoy pero ang bakal ay lumulubog. Gusto ko ng broccoli pero ayoko ng cauliflower. Gusto ko ng broccoli pero ayoko ng cauliflower. I like broccoli, but I hate cauliflower. Gusto ko ng broccoli, pero ayoko ng cauliflower. Nakakabasa ako ng Chinese, pero hindi ko ito kayang salitain. Nakakabasa ako ng Chinese, pero hindi ko ito kayang salitain. I can read Chinese, but I can't speak it. Nakakabasa ako ng Chinese, pero hindi ko ito kayang salitain. Next, mayaman siya, pero hindi siya masaya. Mayaman siya, pero hindi siya masaya. He's rich, but he's not happy. Mayaman siya, pero hindi siya masaya. Sinubukan ko, pero nabigo ako. Sinubukan ko, pero nabigo ako. Meaning, I tried, but I failed. Sinubukan ko, pero nabigo ako. Estudyante ako, pero siya hindi. Estudyante ako, pero siya hindi. I'm a student, but she isn't. Estudyante ako, pero siya hindi. Pasensya ka na, pero mali ka. Pasensya ka na, pero mali ka. I'm sorry but you're wrong. Pasensya ka na pero mali ka. Our next example shows the word pero combining two independent sentences. The first sentence is, Gerardo ang pangalan ko. My name is Gerardo. And the second one is, tawagin mo na lang akong Jerry. Please call me Jerry. To put them together into one sentence, we will insert pero between them, just like in English. Gerardo ang pangalan ko, pero tawagin mo na lang akong Jerry. My name is Gerardo, but please call me Jerry. Next, we have tutulungan natin si Harold, pero hindi ngayon. Tutulungan natin si Harold, pero hindi ngayon.
meaning, we will help Harold but not now. Tutulungan natin si Harold pero hindi ngayon. Kumakain ako ng pizza dati, pero ngayon hindi na. Kumakain ako ng pizza dati, pero ngayon hindi na. I used to eat pizza but not anymore. Kumakain ako ng pizza dati, pero ngayon hindi na. Naririnig kita, pero hindi kita nakikita. Naririnig kita, pero hindi kita nakikita. I can hear you, but I can't see you. Naririnig kita, pero hindi kita nakikita. Tinawagan kita, pero busy ang linya. Tinawagan kita, pero busy ang linya. I called you, but the line was busy. Tinawagan kita, pero busy ang linya. Huminto ang bus, pero walang bumaba. Huminto ang bus, pero walang bumaba. The bus stopped, but nobody got off. Huminto ang bus, pero walang bumaba. Akala ko si Junsu, pero si Matt pala. Akala ko si Junsu, pero si Matt pala. I thought it was Junsu, but it was Matt. Akala ko si Junsu, pero si Matt pala. Berde ang inorder ko, pero asul ang natanggap ko. Berde ang inorder ko, pero asul ang natanggap ko. I ordered green, but I received blue. Berde ang inorder ko, pero asul ang natanggap ko. Si Jim ang nasisi, pero hindi niya yun kasalanan. Si Jim ang nasisi, pero hindi niya yun kasalanan. Jim got blamed, but it wasn't his fault. Si Jim ang nasisi, pero hindi niya yun kasalanan. Ilang oras akong naghanap, pero hindi ko nakita. Ilang oras akong naghanap, pero hindi ko nakita. I searched for hours but I didn't find it. Ilang oras akong naghanap pero hindi ko nakita. Nandito si Lilian pero abala siya sa ngayon. Nandito si Lilian pero abala siya sa ngayon. Meaning, Lilian is here but she's busy at the moment. Nandito si Lilian pero abala siya sa ngayon. Halos wala siyang pera, pero nakakaraos siya. Halos wala siyang pera, pero nakakaraos siya. He has hardly any money, but he gets by. Halos wala siyang pera, pero nakakaraos siya. Next example is, may sakit si Daniel pero hindi naman malala. May sakit si Daniel pero hindi naman malala. Daniel is sick but it isn't serious. May sakit si Daniel pero hindi naman malala. Gusto niya ang physics, pero ako ayoko. Gusto niya ang physics, pero ako ayoko. He likes physics but I don't.
Gusto niya ang physics pero ako, ayoko. Luma na ang damit ni Mac, pero malinis naman. Luma na ang damit ni Mac, pero malinis naman. Mac's clothes are old, but they are clean. Luma na ang damit ni Mac, pero malinis naman. Pasensya ka na, pero sarado na kami. Pasensya ka na, pero sarado na kami. I'm sorry but we're already closed. Pasensya ka na, pero sarado na kami. Tatawag sana ako, pero nakalimutan ko. Tatawag sana ako, pero nakalimutan ko. I meant to call, but I forgot. Tatawag sana ako, pero nakalimutan ko. Just to recap, pero is used just like the English conjunction but to combine two opposing words or ideas. Pero in some of these examples can be replaced with kaya lang. Pero you will learn about it in our next lesson. I'll be posting it really soon. Make sure you also watch it to know the difference. Maraming salamat po for watching.